Hi guys, Kadyo na naman and you're watching M News. Para sa video natin na to, ang tanong, sino nga bang dapat may-ari ng prangkisa o yung legal na karapatang mamasada? Ito ba yung apps tulad ng Angkas, Moovit, Joyride o mismong rider dapat? Ang sitwasyon kasi ngayon, digital tenant sila. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ang nagbibigay ng slot o permit sa mga app companies. Sabi nila ang problema dito, dahil kumpanya ang may-ari ng slots, sila ang may hawak sa leeg sa mga rider. So ang resulta, para kang nangungupahan lang sa app. Kapag naban ka o tinanggal ka sa algorithm, wala ka ng trabaho. So kahit sa'yo yung motor at sa'yo yung gasolina, yung maintenance, kumpanya pa rin ang may hawak ng susi ng kabuhayan mo. Ang bagong panukala nila ngayon, may tinatawag na portable franchise. May nilulutong batas kasi sa Senado na ibibigay na ang prangkisa diretso sa rider at sa plaka ng motor niya. So paano ito gagana? Magiging parang professional license na ito. Ang permit nakadikit na sa rider, hindi na sa kumpanya o hindi na dun sa app. Ang advantage daw, kung kupal lang isang app o masyadong malaki ang kinukuha nilang komisyon, like 20% cut, di ba? Pwedeng lumipat ang rider sa ibang app na bit-bit niya syempre yung kanyang prangkisa. So magkakaroon na po siya ng power to choose. So ang tanong natin dyan is freedom versus safety. Hati ang opinion ng mga tao dito. Sa parte ng mga rider, may kalayaan. Pwedeng mamili ang rider kung saang app mas malaki ang kita. Pagdating naman sa regulator o yung mga app companies, safety, sabi ng apps. Kasi mas mahirap monitor ang safety standards kung kanya-kanya ang mga rider. At sabi naman ulit ng rider, hustisya. Hindi na alipin sa 20% commission dahil may bargaining power na sila. Sabi naman ng app o ng regulator, liability. Kapag na-aksidente ang isang independent rider, sino ang sasagot sa insurance? Magiging magulo daw ang sistema. Sabi naman ng mga riders, ownership. Hawak mong sarili mong prangkisa, hindi ka na basta-bastang pwedeng itanggal o i-evict sa app. Sabi naman ng mga regulator o ng mga app company, may control. Mas madali para sa LTFRB na kausapin ng tatlong malaking kumpanya kesa sa libu-libong individual. In short, ang tanong, gusto ba nating maging independent operators o maliit na negosyante ang mga riders o mas okay na subcontractors lang sila sa ilalim ng malalaking apps na ito? Ang debate ay pagitan ng kabuhayan para sa mga rider o regulasyon para sa kaayusan at safety. So, sa tingin nyo, kanino ba dapat ang prangkisa? Kay rider o kay app? So mag-comment lang po kayo dyan. And don't forget to like, follow, and of course, always watch out for our next video. So kung ulit si Kadyo, guys, we'll see you next time.